good morning guys! So, ngayon, wala po na akong outdoor vlog dahil gusto ko munang ayusin at saka tignan yung mga ibang gamit ni baby. Gusto ko na rin kasing mag-ready. So, yung last vlog ko nga na namili kami ng konting damit dahil hindi ako masyadong bumili ng maraming newborn clothes kasi alam ko na ang baby talaga ay mabilis talaga sila lumaki. So, kaya ang binili namin na newborn ay ilang piraso lang. At the same time, meron din ako mga dala na baru-baruan nga galing sa Pilipinas. So, bumili lang ako ng pants, naka-partner nun. So, yun nga yun, nasa una kong vlog pa. So, ngayon, nung after namin kasi magpa-check up, dumiretso kami ni Mister sa kanyang anak. So, yung anak niya is babae. And then, may anak din kasi yun na babae. So, ang dami niyang gamit na ibinigay. So, good thing. Sabi ko nga, sa kanya makakasave kami ng madami. So, hindi naman kailangan bumili ng bagong gamit or bagong damit ang baby. Kaya nga sabi ko kay Mister, ay okay lang yun kahit hindi bago. Tsaka, ang dami ng mga gamit na binigay niya and very useful pa. So, yun ngayon guys, ay i-check ko lahat yung mga binigay niya. So, unahin natin. Ito muna. So, actually, nauna niya lang ibinigay yung mga stroller, tapos car seat. So, may galing din. Actually, ang anak niya ay 6 years old na. And then, ang dami pa rin niyang gamit na naitago. Alam niyo yun. Tapos, nakaraan, nag-text siya or nag-chat siya sa Mister ko, kay Mister na meron pa pala siyang ibang damit pa na pang baby. So, gusto daw niya yung makita sa little sister niya. So, nakakatuwa din. Alam niyo yun, diba? So, bubuksan ko siya ngayon lahat. So, yung una niya nang nabigay, nasa baba yun yung mga stroller, tsaka car seat. Dito kasi sa UK, pag nanganak ka, hindi mo pwede basta-basta ilabas yung baby sa ospital nang wala kang car seat ng mga baby or newborn. So, nauna nang nakuha ni Mister yung mga stroller, tsaka yung car seat nung ako ay nasa Pinas pa. So, bali actually, si Mister talaga yung bumili nung stroller na medyo malaki doon sa baba nung sila ay nagpunta ng Singapore. So, kasama nga ito, electric fan na to. So, 16.90 Singapore dollar pa niya pala to binili. So, binili niya to nung nandoon sila during their vacation. Kasi yung apo ni Mister, nung nagpunta sila doon, ay 6 months old. So, kailangan ng stroller. Parang sabi ni Mister, huwag na kayo magdala ng stroller, ganyan, mahirapan lang kayo. Kaya, bibilihan ko na lang kayo dito. So, bumili siya doon, which is maganda kasi hanggang ngayon buhay pa. Magagamit pa namin, biluin nyo, hindi akalain na maitatago ng ganong katagal. And then, itong electric fan. Kasi syempre, napakainit sa Singapore kaya. So, may binigay siya na ganito, isang tray. Ito yung una, may kasamang blanket. So, ito, may binigay siyang egg. So, nag-iiba-iba siya ng kulay. Pag masyadong mainit sa bedroom, ito ay kulay red. Pag medyo warm, o katamtaman lang, siguro hindi ganyang kalamig, ganan. Siya ay orange. Tapos, pag 16 to 20 degree, yellow naman siya. And then, pag malamig, too cold, yung under 16 degree ay kulay blue. So, ang cute, diba? Pang monitor ng bed temperature para alam natin. Minsan kasi syempre ang bata naiirita, ganyan, hindi natin alam. Baka mamaya nilalamig pala or masyadong mainit. So, ang cute. Tapos, tinry nila, gumagana pa. And then, for safety ng mga kanto, ganyan, para sa baby pag medyo lumalakad na. So, meron din siyang binigay na ganito. Safety kit. Alam niyo yung pantakip sa mga socket, sa kanto ng cabinet, kanto ng mga table, ganyan, sa pinto, para hindi maipit ang baby. So, biruin mo, meron din silang ganito. And then, next ay, eto, pinakita niya sa akin to. Cover ng stroller, alam niyo yan, pag nasa labas kasi dito kasi sa UK, pag malamig, ang hangin nila, ang lakas-lakas. Tapos yung hangin, yun yung nakaka-freeze talaga. So, may indication pa siya ng temperature. Ewan ko, mahalaga kasi dito kasi ang lamig na. Lalo na pag during winter. So, and then ito, may books. Ang cute, parang bedtime story books. So, 5 pieces. Ganyan. Minsan mahilig din ako magbasa ng books para sa mga bata. So, nakakatuwa. Meron pa siyang ganito.
And then, ito, yung weaning. Pag yung baby ay i-introduce na natin sa mga solid foods, ganyan. So, may booklet din siya. Which is nakakatuwa din kasi syempre dito sa UK, hindi naman katulad sa Pilipinas, di ba, na madaling humanap ng food, baby food, ganyan, na meron tayo dyan yung mga gulay, ganyan. Dito naman, meron din naman. Pero syempre, iba kasi dito, hindi tayo masyadong sanay, unlike sa Pilipinas. So, yan, nakakatuwa. Meron din siya nitong book. So, ayan, ito na yung mga blanket. Mahalaga to, lalo na during winter. So, ganito yung mga blanket niya. Ang ganda, oh. Cover. 'Di ba? So, hindi na namin kailangang bumili. Mahal din kasi to yung mga ganito ba. So, ito, makakapal na siya. Pag nanganak kasi ako, pagpasok na ang autumn, taglagas na siya. So, medyo malamig na yun. So, ayan. And then, ito naman gray. Ang cute din. Talagang ano siya, warmer. Palibasa, nanganak din kasi siya ng September. So, autumn din yun. Ang due ko kasi ay first week din ng September. So, autumn. Kaya siguro ang mga blanket niya ganito. Medyo makakapal para sa baby. So, ito ay pangatlo. So, ito pangatlo na. Hindi siya ganun kakapal. So, ayan. Ang cute. Maganda rin siya. So, ito pang 3 pieces. Hindi siya ganun kakapal. Oh. Medyo manipis na to. Hindi katulad ng dalawa. Talagang pang winter siya. So, ito. Ang gaganda. Ang gaganda ng mga gamit. Gano'n niya, after 6 years, may mga nakatago pa siyang gamit ng baby. And then, ito yung isa. Ang cute niya. Para siyang towel, pero makapal. So, ganito yung itsura. So, ayan. And then, so, ito pa guys. So, ito, backpack to. Na lagayan ng gamit ng baby. So, meron pang ganito. Nakalimutan ko para saan to. Pero sinabi niya to sa akin. So, itong bag, pwede siyang sling. At saka pwede siyang backpack. Maganda siya kasi unisex. So, either ako or si Mr. ang magbibitbit ay okay lang. Hindi siya pang girl. At saka hindi siya talaga totally. Alam niyo yung design na baby talaga. Alam niyo yun. But, sa loob niya. So, wala lang yung zipper niya. Ganito kasi yung handle ng zipper. Siyempre, leather kasi kalumaan natatanggal na. Pero may keychain ako dyan. So, ito guys, oh, keychain. Galing pa tong Singapore. Alam ko kumain kami ni Mr. ng ice cream. Tapos, nung siya umorder, pagbalik niya, may dala-dala na siyang keychain. So, ito ay Gelastissimo Moment. So, ang cute. And then, napapaghiwa-hiwalay siya. So, dahil wala na nga itong handle ng zipper, dito ko siya ilalagay. Buti may dala-dala ko yung keychain from Pinas. So, pag open mo nung bag na bigay nila, meron pa siyang partition sa loob. Parang ito yung nappies. Or ito yung lagayan ng bottled milk. Kasi naka-thermal siya. Parang dito sa kabila, yung mga diaper, ganyan. So, ang cute, diba? May partition. Pwede mo rin yan tanggalin. So, ayun, ang cute. Parang design din talaga siya sa pang baby. Although, hindi ganun ka. Yung design kasi ng mga baby bag ngayon talagang, di ba, minsan halata mo pang baby, ganyan, or baby bag. So, ito hindi. Ang cute niya. So, sa kabilang side naman, guys, ganito naman yung itsura niya. So, ito, may slant, ganyan. Tapos, pwede mo siyang ikabit sa stroller. Meron siyang ganito. Parang hook. And then, ito naman yung kabilang side niya. So, may partition din sa loob. Pwede mo lagay ng wallet, ganyan. And then, susi. Ang ganda niya, parang bago pa rin. Although, wala na yung zipper. Natanggal na. So, malaking bagay ito pag magta-travel, pag aalis-alis. Kaya pala hindi ako bumili sa Pinas, pero nagtingin-tingin na rin ako ng ganito. Kasi nga, syempre, pag may baby tayo, dami tayong dala, diba? Kahit saan tayo magpunta. Marami kang mailalaman. Kasi medyo malaki din siya, oh. Diba? So, ang ganda niya. So, itong next naman, guys, ay para sa stroller to. So, meron siyang slot para sa drinks, ganyan. Dito, wallet.
Ganun din dito, lagayin ulit ng drinks. Tapos dito, sa ibabaw niya, merong plastic na may zipper. Pwede mong lagyan ng phone. Tapos ganun din, isasabit mo lang din siya sa stroller. Yung stroller sa labas, sa baba. So, pwede mo siya isabit dun sa stroller ng baby, ganyan. Meron nga kami stroller sa baba. Yun yung binili ni Mister. Medyo malaki, pero magaan. Hindi siya mabigat. So, ito, nakakatuwa. Kasi nung nasa Pinas, plano ko talaga umorder ng ganito. Tapos, ito yung parang, halimbawa, 1 month, ganyan, 2 months. Diba, nagpipicture tayo ng ganun, celebrate. So, meron siya ng ganito. Sabi ko, are you sure ba that you want that to let go? Oo daw, hindi na daw niya kailangan. So, ayan. So, may blanket siyang kasama sa loob. So, ito yung blanket. Ito yon, yung kulay gray. Yan. And then, sa blanket, ito, katulad ng 1 weeks, ganyan. And then, months. Ito nyo ba, guys? So, pwede siyang weeks, pwede months, or kunwari, days. So, ayan, day 1, ganyan. So, di ba nakakatuwa? So, ang laman ng box, guys, ito. Madami din siyang laman. Yan, mga stars. So, pinakita niya pa sa phone niya yung picture ng anak niya. Nung pinicturean niya ng ganito, nakahiga sa blanket, tapos nakatabi itong mga ganito. Day 1, weeks, tapos may numbers din siya. So, wala, nakakatuwa lang talaga. So, ang ganda niya. So, plano ko talaga siya sanang umorder na ganun bago ko umalis. Kaso, hindi na enough yung time ko. Kaya sabi ko, photo paper na lang ang bibilhin ko and then magka-canva na lang ako. Yung mag-edit na lang ako sa phone. Then, ipiprint ko na lang. Kasi may printer naman kami dito. Then, ito, may laruan pa siya para sa baby na para ma-distract. At umiiyak, malilibang-libang. And then, ito, lalagyan ng battery. Nagsasalita daw to. So, may mga toys din siya na pang baby. So, ito naman, teeter, yung ginangat-ngat ng baby. So, meron pa rin siyang ganito, diba? Ang tagal na. And then, after, meron siya nito, si Winnie the Pooh. Parang pampunas ata ito ng laway. O, diba pag kasi ang baby, nagangat-ngat sila. Tapos, ito pa, ang cute. Nilabhan na nga daw niya to mga to. Kaya, pwede daw na hindi ko nalabhan, pero, pwede ko pa rin namang labhan kasi baka naalikabukan, ganyan. Nasa sa akin na. So, ang dami niyang ganito, nakakatuwa. Ay. So, yan. Ang daming ganyan. Panglaro ng baby. And then, ito ay blanket cover. So, meron pa pala siyang binigay na ganito, guys. Parang basket ng baby. So, ayan. Ang cute, diba? Tapos, may foam siya sa loob, mattress. Tapos, kukubera na lang para hindi siya nadudumihan. And then, ito nga, may cover dito. So, ayan, bubuklatin ko na to para makita natin. So, ganito pala itsura niya. So, pang cover. Bali, dalawa. So, dalawa yan siya. So, naingatan pa niya yan. In 6 years. Actually, may lagayan ito, parang duyan-duyan. So, ayan guys, lagayan niya nung basket. So, igaganito lang siya. So, ayan, ganyan na ang itsura niya, diba? Parang swing. Para pag magpapatulog ka ng baby, ganyan. So, ayan guys, ito may hangaran din siyang binigay dito. Tapos yung sa baba, ito yung itsura. Pwede mong lagyan ng mga gamit dyan or yung basket na tela na galing sa kanya. Pwede din ako dyang maglagay ng gamit ng baby. So, ito yung mga hanger na kasama dyan. Ganyan. Ang cute, diba? Ang dami yan actually. Tapos, ito yung may mga ipit. So, ganyan. Para sa mga dress. Ganyan. So, ayan. So, feeling ko guys, kailangan ko na rin mag-plancha ng mga damit ng baby. So, kung natin kasi ready, tamang-tama ito, hindi masyado mababa or mataas. Para ma-ready ko na yung mga damit niya. So, ito yung mga damit guys. Muna ilalagay sa kama. Sasapinan ko muna ng kumot. So, itong plancha ko na gagamitin. Plancha pa namin to sa Pinas. And, dinala ko kasi maganda yung klase ng plancha niya. Kay Mr. din to.
So, ang babango na nila. Kayo din ba guys, pag suot damit ng baby, pinaplansya nyo rin ba? Ako kasi gusto ko pinaplansya eh. Yung lola ko kasi dati, kahit malaki na kami, pinaplansya pa niya rin yung mga sinusuot namin na pambahay. Parang elementary na ako. Plansya pa rin siya ng plansya. Ang cute niya guys, oh. Plansyahin ko yung loob. Katawan ni baby. Diba ang cute? Ito, yung pang newborn talaga na nabili namin is 6 pieces lang talaga yun. And then, 3 pieces na 0 to 3 months. Ito kasi 0 to 1 month lang to. Kaya masyado siyang maliliit. And then, yung baru-baruan na galing sa pinsan ko, yun naman ay 7 pieces. Tapos, bumili lang ako ng pants. Okay na yun. Tapos, pwede naman kami mamili ulit. After mga ilang days, ganyan. So, yan. Excited na rin ako mga anak at mamit si baby Michaela. So, yan. Sabi ko kay mister, para saan to? Nakover pala to sa kamay. Ganyan. Para hindi na kailangan ng pangamay. Yun na yun siya. Ang galing, no? So, ito naman yung isa, guys. So, ang cute din niya. Actually, pang unisex talaga yung mga damit ni baby. Para safe. Pero meron kami na 0 to 3 months. Puro pang girl na yun. Pero yung newborn niya, as in unisex pa. So, ito, 0 to 3 months. Ang cute din niya, purple. Hindi siya masakit sa mata. So, yan guys naman yung mga white na pang newborn. So, 3 pieces din yan. Ang cute niya, no? Liliit. So, may naka-ready na ako guys na plastic dito. So, feeling ko tama-tama lang naman siya. Tapos pag ano namin ni mister, bili na lang ako ng diaper. So, itong bonnet, di namin to binili. Bili lang to ng pinsan ko. Galing sa Pinas. Plansyahin ko lang. So, yung damit na yan, overall yan, hindi na kailangan ng pangamay. Tsaka ng pamaan. So, lalagay ko lang din yan dito. Ready na. Then, isasara ko na. Cute. Linis na to. So, ayan na guys. Natapos na rin ako sa wakas. Na plansya ko lahat. Then, nilagay ko sa plastic para sure na malinis. Kasi, syempre, pag baby, tapos newborn, medyo maselan yan sa balat niya. So, kaya, ayan. So far, ito pa lang naman yung aming mga binili